Karamihan sa mga bata ngayon sobrang tutok na sa mga gadgets. Sobrang dalang na nga lang ng mga bata kung nakikita ng mga naglalaro sa lansangan dahil karamihan nga sa pagbabago na rin. At saka mas delikado na ang panahon ngayon. Noong araw kasi, noong kabataan ko pa, kahit gabihin ka na ng uwi dahil sa kalalaro. Ang tanging nga abangan mo nga lang yung hanger na nakaamba at sa kurot ng nanay mo. At kapag walang kuryente, nagtatagu-taguan na lang kayo. Tapos kapag ikaw yung taya, hanap ka pa ng hanap sa mga kalaro. Ang ending, wala ka na palang hinahanap kasi nagsiuwian na pala sila sa mga bahay nila. Ay, talagang napakasaya ng mga ganong pangyayari ba? Kaya naman yun yung mga hinahanap-hanap ko siguro na bigla na lang nawala dito sa lugar namin. Kaya naman imbis na nakatunga nga lang sila sa bahay at pa-cellphone lang, ginala ko muna sila dito sa malapit na galaan dito sa lugar namin. Ito nga pala yung dating sikat na hanging bridge dito sa Picayon, Natividad. Sumikat nga ito dati dahil nga after nga ng pandemic, syempre matagal nang nakakulong ang mga tao sa mga bahay-bahay nila. Saka naman binuksan itong hanging bridge na to dito malapit lang sa amin. Noong mga panahon nga na iyon, halos dumugin nga ito ng tao. Sa sobrang dami nga ng mga tao noong panahon na iyon, halos hindi ka na makakuha ng magandang litrato. By the way, balik na nga tayo doon sa pagkamiss ko sa mga laro namin noong mga bata pa kami. Bago ko nga sila pagurin sa kalalaro, syempre, kailangan ko muna silang busugin. Kaya naman bumili ako ng makakain namin sa Alfamart. Para sa akin, isa sa mga convenience store ang Alfamart. Kasi halos lahat ng mga basic needs mo nandun na. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, dahil doon ako nagtatrabaho, sa totoo lang, talaga namang nandun na lahat ng kailangan mo. Kasi nga sa Alfamart is always here for you, Charis. At isa pa, syempre, friendly rin ang mga krudon. At isa pa, masasarap din yung mga krudon tulad ko. Ay na, kunanamit, timplakin kita. Nagtayo nga ako ng tent dito kasi nga gusto ko nga para meron kaming liliman at kainan din. At ayan, nagmerienda nga muna kami bago kami mamaya sumalang sa mga palaro ko na mga kagaguhan. Uy, hindi kagaguhan yun. Tapos, before nga muna kami maglaro, kinumpiska ko nga muna yung mga cellphone nila. Kasi nga, syempre, bawal muna sila mag-cellphone. Tapos eto, nagkompyang na kami. Kompyang yung tawag dito sa amin. Diyan namin malalaman kung sino nga ang taya. Kayo, anong tawag nito sa inyo? Comment lang kayo sa baba. Ay, talagang mapapakamot sa ulo ang mga tataya. Ang tawag nga pala sa amin nito sa larong na to ay luksong baka. Noong mga bata nga kami, sobrang dami namin mga naglalaro nito. Pati nga yung mga kabilang kanto, nakikilaro na rin sa amin. Noong araw nga, dinadayo pa kami ng mga kabilang kanto dahil nga mas maganda at mas simentado ang daan namin kesa sa kanto nila. Kaya gusto kong maranasan ng mga pamangkin ko yung mga naranasan ko noong bata kami. Kasi nga talagang sobrang saya noong kapanahunan namin. Mas masaya pa rin talaga yung kabataan namin kasi nga mas maraming bata noon, mas marami kami magkakalaro. Etong lugar nga na to kung saan kami nagtayo ng tent ay isang malawak na bakanting lote. After nga ng isang laro namin, nagpahinga muna kami kasi pagod na daw sila. Etong ang nasa harap namin isang fish pond. Tsaka kung teacher lang ang hanap mo, isa nga ito sa Instagrammable na lugar dito sa amin. After nga naming magpahinga, nagsimula ulit kami sa panibago naming laro. Makikita mo nga na sobra silang nag-e-enjoy dahil sa sobrang saya nila. Mas mabuti na rin to kaysa naman lagi lang silang nasa bahay. Natutok lang sila sa cellphone nila. Tsaka napapansin ko lang kasi grabe na yung mga bata ngayon. Dati nga nung mga high school kami, usong-uso pa yung mga polvo. Tapos laro-laro lang ng Chinese garter. Ngayon naman elementary pa lang may jowa na. Dati naman nung high school pa kami, pag may jowa ka, napaka-big deal na sa amin nun. Hindi naman sa kinukumpara ko yung dati sa ngayon. Pero sabi ko nga, hindi mo na mababago yung mga bata ngayon. Kaya dapat mas tutok kayo sa mga bata ngayon. Mas pangaralan nyo sila at kung ano ang nakakabuti sa kanila. At dapat alam nyo rin kung anong mga problema nila at yung mga pinagdadaanan nila sa buhay. Balik ulit tayo dun sa naging laro namin. Kala mo ako bumalik sa pagkabata. Grabe naman. Uy, hindi. Sinamahan ko lang sila. At talaga namang in-enjoy nila at halos hindi na sila nagpahinga. Lalo pa naman itong si Taba. Galing pa siya ng eskwelahan. Siya nga ang madalas kong kasama kapag gumagala ako. Dahil madalas naman ako lang din ang sumusundo sa kanya sa eskwelahan. Kaya pagkagaling namin sa eskwelahan, dumidiretso na agad kami sa aming gilaan. Noong napagod na nga sila dito, sabi ko magpahinga na kami. Kaya after naming magpahinga, nag-pack up na rin ako ng tent namin. Kasi yung mga part na to, medyo papadilim na. Delikado pa kasi baka maabutan kami ng pagdilim, sobrang sabana. Lalo na nga sa paligid nito, madalang yung mga bahayan. Kaya sobrang delikado. Pero mababait naman yung mga tao dito. Kaya naman hanggang dito na lang.